Ito ang Witch Hat LTA, Episode 1 hanggang Episode 4. Maaari mong piliin kung aling episode ang gusto mong panoorin gamit ang channel timestamps. Sa isang mundong punong-puno ng mahika at mga mangkukulam, may isang batang babae na nagngangalang Coco. Hindi tulad ng nakaraan kung saan kinatatakutan ang mga mangkukulam, dito, sila ay hinahangaan, parang mga bayani na kayang gumawa ng himala. Kaya mula pa pagkabata, iisa lang ang pangarap ni Coco, ang maging isang mangkukulam balang araw. Isang araw, habang abala siya sa pagpapatuyo ng damit, may napansin siyang kakaiba sa langit. Isang karwaheng hinihila ng Pegasus, lumilipad pababa. At dahan-daang lumapag malapit sa kanilang bahay. Dahil unang beses niyang makita itong ganoon kalapit, agad siyang tumakbo papasok para magpaalam sa kanyang ina. Pero pagbukas pa lang ng pinto, bam, nabunggo niya ang isang lalaking nakatayo mismo sa harap. Agad siyang nag-sorry, pero ngumiti lang ang lalaki at sinabing ayos lang, dahil siya rin naman ang hamarang sa pinto. Pag-angat ni Coco ng tingin, napansin niya ang ilang babaeng mamimili na abala sa pagpili ng tela sa tindahan nila. Doon niya naisip, sila yung sakay ng lumilipad na karwahe. Gusto sana niyang magtanong, pero naunahan na siya ng lalaki, hindi raw siya kasama ng mga yon. Halos malula na sa dami ng orders ang nanay ni Coco. Kaya pinatulong niya ang anak. Agad bumalik si Coco sa trabaho. Lumapit siya sa lalaking kanina pa naghihintay, at magalang na tinanong kung anong kailangan nito. Isang tela raw na kulay puti na may bahagyang usok ang tono, at nakasulat na rin ang eksaktong sukat. Maingat na hinanap ni Coco ang tamang tela, minarkahan ito ng chalk, at sinimulan ang pagputol, eksakto, pulido, walang sayang. Pero nang matapos siya, napansin niyang kanina pa pala siya pinagmamasdan ng lalaki. Medyo kinabahan siya, pero ang totoo, hanga lang pala ito sa kanya. Ayon sa lalaki, ang husay ng galaw ng kamay niya, parang mahika na rin. Pero imbes na matuwa, umiling si Coco. Para sa kanya, ang tunay na mahika ay isang bagay na mas mataas, hindi may kukumpara sa simpleng gawa ng kamay niya. Napansin ng lalaki kung gaano niya ito hinahangaan. Kaya tinanong niya kung bakit. Doon nagsimulang magkwento si Coco. Noong bata pa siya, pumunta siya sa isang festival sa Kastilyo. Doon, nakilala niya ang isang misteryosong mangkukulam na may maskara. Inalok siya nito ng isang magic picture book. Noong una, wala siyang ideya kung ano ang mahika. Pero bigla, nagpakita ang mangkukulam ng mga aninong gumagalaw, at pinaliit pa ang liwanag sa sahig sa ilalim ng kanyang paa. Isang simpleng demo, pero sapat para baguhin ang mundo ni Coco. Sa sandaling yun, naniwala siya na ang mahika ang pinakakamanghamanghang bagay sa mundo. Agad niyang binili ang libro at masayang umuwi. At nang sabihin niyang gusto niyang maging mangkukulam, diretsahang sinabi ng kanyang ina ang katotohanan, hindi lahat pwedeng maging mangkukulam. Tanging ang mga ipinanganak na may kapangyarihan lang. At ang mga tulad nila, ay walang pag-asa. At doon, unti-unting nabasag ang pangarap ni Coco. Pero kahit ganun, hindi nawala ang paghanga niya sa mahika. Masaya na siyang panuorin ito mula sa malayo, kahit alam niyang hindi niya ito mararanasan. Habang nakikinig ang lalaki sa kwento niya, halatang naging interesado ito. Pero bago pa siya makapagtanong ulit, isang malakas na ingay ang biglang umalingaw-ngaw sa labas. Agad tumakbo si Coco palabas, at doon niya nakita ang karwaheng Pegasus, tumba na. At ang dahilan, dalawa niyang kaibigan. Galit na galit ang mga may-ari. Wala na raw silang masasakyan pa uwi, at mas malala pa, regalo yon ng kanilang ama. Nataranta ang nanay ni Coco, dahil wala silang pambayad. At sa gitna ng tensyon, biglang nagsalita ang lalaking kanina patahimik. Matapos suriin ang sira, sinabi niyang kaya niya itong ayusin. Nagduda ang lahat, dahil ang bagay na yon ay gawa ng mangkukulam. Paano ito maayos ng isang ordinaryong tao? At doon, ngumiti ang lalaki, at nagpakilala. Ang pangalan niya ay Kifrey. At siya mismo, ay isang mangkukulam, na puno ng tuwa at pag-asa ang lahat, lalo na si Coco. Pero may isang kondisyon, hindi raw siya pwedeng gumamit ng mahika sa harap ng maraming tao. Kailangan niya ng pribadong lugar. At dito na pumasok si Coco. Inalok niya agad ang kanilang workshop sa bahay. Para sa kanya, ito na ang pagkakataon niyang makita ang tunay na mahika, sa sarili niyang mga mata. Pero, hindi ganun kadali ang lahat. Pagpasok pa lang nila sa workshop, pinahinto siya ni Kifrey. At mahigpit na inutusan, magbantay sa labas. Huwag papasukin ng kahit sino, kahit anong mangyari.
Sa isang iglap, nabura ang plano ni Coco na makasilip ng Mahika. Pero syempre, ang mga ganitong utos, gumagana lang sa mga sumusunod. At ang mga kaibigan ni Coco, hindi kasama doon. Hindi nagtagal, umikot sila sa likod ng bahay, umakyat sa bubong, at sinubukang sumilip sa loob. Sinundan sila ni Coco para pigilan, dahil sa totoo lang gusto rin niyang makita. Kaya imbes na bumaba, palihim na pumasok sa bahay, at sumilip sa pagitan ng mga kahoy na tabla. At doon, sa wakas, nakita niya ang Mahika. Pero kabaligtaran ng inaasahan niya, walang incantation. Walang dramatic na galaw. Si Kifrey, nagdo-drawing lang. Sa isang simpleng disk, maingat niyang iginuguhit ang isang bilog na simbolo. At doon tumama sa isip ni Coco ang isang malaking realization. Yung wand na kasama ng magic book niya noon, hindi pala wand, kundi panulat. At kung ang kailangan lang ay matutunang iguhit ng tama ang mga magic circle, ibig sabihin, may pag-asa pa ang pangarap niya. Natapos ni Kifrey ang pagguhit. Eksakto nga, lumabas si Kifrey para mag-check, pero saktong nakabalik na si Coco sa pintuan. Hingal, marumi, pero kunwari ayos lang. Maya-maya, umalis na rin si Kifrey. Sa totoo lang, malaking ginhawa sa ina niya na hindi siya sumama. Dahil alam niyang kung papipiliin, baka iwan siya ng anak para sa Mahika. Pero niyakap siya ni Coco. At sinabing hindi niya kailanman iiwan ang kanyang ina. Isang simpleng pangako na hindi niya alam malapit ng masubak. Kinagabihan, tahimik ang lahat. Pero si Coco, gising. Sa tabi ng kama, may sindang kandila. At sa kamay niya, ang wand, o mas tamang sabihin, ang panulat. Binuksan niya ang libro. At doon niya na-realize lahat ng drawings doon ay mga magic circle. Dahan-dahan niyang kinopya ang una. Pinag-aralan ang bawat linya, bawat kurba. Natapos siya, huminto, nag-ante, wala, normal na papel lang. Nalito si Coco. At sa sandaling sesuko na sana siya, isang patak ng tinta ang bumagsak at nagdugtong sa bilog. Sa isang iglap, nagliwanag. Sumabog ang liwanag sa buong kwarto, parang mga paputok ng Mahika. At doon, nangyari ang imposible. Isang ordinaryong batang babae, nakagamit ng Mahika. Hindi na ito basta pangarap. Totoo na, pero hindi niya ito pwedeng sabihin kanino man. Alam niyang may tinatagong lihim si Kifrey. At kung malaman itong sumilip siya, baka magalit ito. Kaya ang ginawa niya, nagprakti pa siya. Paulit-ulit, mas malalim. Habang sa kagubatan, si Kifrey ay nag-iisa sa kampo. Pero hindi mapakali ang isip niya. Yung kwento ni Coco, tungkol sa misteryosong mangkukulam at magic book. At bigla, parang may nag-click. Na-realize niya kung ano talaga ang librong yun. Samantala, sa kwarto ni Coco, mas lumalalim ang kanyang eksperimento. Natuklasan niya ang fire spell. Unti-unti niyang naintindihan ang sistema, mas malaki ang circle, mas malakas ang epekto. Mas perpekto ang guhit, mas tumatagal ang Mahika. Pero habang lumalaki ang drawing, mas mahirap kontrolin. Hanggang sa, nakaisip siya ng shortcut. Pinatong niya ang papel sa ibabaw ng libro, at tinrace ito. At sa unang pagkakataon, nakagawa siya ng perpektong komplikadong magic circle. Pero, pagliwanag pa lang nito, biglang may humila sa kanya. Si Kifrey, galit, nag-aalala, at diretsyong tinanong, ano ang ginawa mo? Natarante si Coco. Sinabi niyang hindi niya alam, sinunod lang niya ang nasa libro. Pero nang tumingin sila sa paligid, huli na ang lahat. Ang bahay, unti-unting nilalamon ng kristal. Tumakbo palabas ang kanyang ina, hindi alam ang nangyayari sa likod niya. At sa isang iglap, nahawakan siya ng Mahika. At naging bato, nanigas si Coco. Hindi makapaniwala, sarili niyang Mahika, ang Samaira sa lahat. Tinangka niyang iligtas ang kanyang ina, pero pinigilan siya ni Kifrey. Dahil ang spell na yon, isang bawal na Mahika. Habang nasa ere, umiiyak si Coco. Paulit-ulit na humihingi ng tawad. At sa unang pagkakataon, ipinaliwanag ni Kifrey ang katotohanan. Ang Mahika ay hindi lihim dahil sa yabang, kundi dahil sa panganib. Dahil kahit sino, basta may tamang tinta at drawing, pwedeng gumamit nito. At iyon ang dahilan kung bakit ipinagbabawal itong malaman ng mga ordinaryong tao. Pero ngayon, alam na ni Coco. At ayon sa batas ng mga mangkukulam, kailangan burahin ang kanyang alaala. Doon siya tuluyang natakot. Kung mawawala ang alaala niya, makakalimutan niya ang kanyang ina, at ang paraan para iligtas ito.
At kung mangyari yun, wala nang pag-asa. Sandaling natahimik si Kifrey, dahil napagtanto niya, yung libro, na wala rin sa kristal. Ibig sabihin, si Coco na lang ang natitirang susi. Mahinang nagtanong si Coco, kung mahanap natin yung mangkukulam, may chance bang mailigtas si Mama? At sumagot si Kifrey, may posibilidad. At doon, lumuhad si Coco. Handang gawin ang kahit ano, para lang mailigtas ang kanyang ina. Sandaling nag-isip si Kifrey, at nagdesisyon. Kung gusto niyang itago ang alaala niya, at gamitin ang mahika, may isang kondisyon. Kailangan niyang maging isang tunay na mangkukulam. Ilang oras ang lumipas, nagising si Coco, sinabi ni Kifrey na malapit na silang makarating. Itinuro niya ang tanawin sa labas, isang kakaibang lugar na magiging tahanan at paaralan ni Coco mula ngayon. Ipinaliwanag din niya na nag-iwan siya ng mga garter seeds sa paligid ng bahay ni Coco. Mabilis daw itong tatubo at magsisilbing proteksyon. Pero kahit may kasiguraduhan na, ramdam niyang may mali, napansin niyang umiiyak si Coco. Sa pagitan ng hikbi, inamin ni Coco na nangako siya sa kanyang ina, na hindi niya ito iiwan. At ngayon, parang binaliwala niya ang pangakong yun. Hindi siya pinagalitan ni Kifrey. Sa halip, mahinahon niyang sinabi na hindi niya kailangang sisihin ang sarili. Pagdating nila, gumamit si Kifrey ng mahika at sinabi, simula ngayon, dito ka natitira. Sa isang iglap, may lumutang na parang bilog na tubig sa harap ni Coco. Iniwan muna siya ni Kifrey para mag-ayos, pero nag-alangan si Coco. Takot siyang hawakan ng mahikang hindi niya naiintindihan. At doon, may lumapit na isang babae. Ngumiti ito at sinabi na wala siyang dapat ikatakot. Ang spell na yun ay tinatawag na vapor bubble, isang mahika na kumukuha ng tubig mula sa hangin. Nagpasalamat si Coco, at sa tuwa ng babae, nagpasalamat din siya pabalik. Biglang may isa pang dumating. Sinabihan si Coco na huwag na lang pansinin si Tessia. Ang pangalan niya ay Richie, at napansin ni Coco na may dala itong panulat at tinta. Doon niya nalaman, mga apprentice witches pala sila. Mga estudyante ni Kifrey. Akala ni Tessia na bagong estudyante rin si Coco. Pero umiling siya. Hindi pa raw niya kayang tawagin ang sarili niyang estudyante. Kahapon lang siya unang gumamit ng mahika. Wala pa siyang alam. Biglang nag-iba ang aura ng dalawa. Parang may naalala sila. May kumakalat kasing usap-usapan tungkol sa isang outsider na gumamit ng forbidden magic. At mas lalong nakakabigla. Pinayagan daw itong maging apprentice nang hindi binubura ang alaala nito. Hindi pa rin gets ni Coco. Pero bago pa siya makapagtanong, bumalik si Kifrey. At binigyan si Coco ng parehong kasuutan ng mga apprentice. Pagkatapos, sinabi niyang oras na para malaman ni Coco ang katotohanan. Ang kwento ng mahika, matagal na panahon na ang nakalipas, hindi espesyal ang mahika. Hindi ito lihim. Hindi ito para sa iilan. Basta alam mo ang tamang patterns at may espesyal na tinta. Kaya itong gamitin ng kahit sino. Pero doon nagsimula ang problema. Kapag binigyan mo ang tao ng kapangyarihang gawin ang kahit ano, gagawin nila ang kahit ano. Dahil dito, unti-unting lumitaw ang mga mapanganib at malulupit na spells. At ang iilang may konsensya. Sila ang tumalikod sa kaguluhan. Sila ang naging mga witches. Nagkaisa sila sa isang layunin, burahin sa mundo ang kaalaman tungkol sa mahika. At ipagkatiwala lang ito sa mga taong handang protektahan ang lihim. Simula noon, pinaniwala ang lahat na ang mahika ay para lamang sa mga pinili. Dahil kung malalaman ng lahat ang katotohanan, babalik ang mundo sa kaguluhan. Dahil dito, naging maingat ang lahat. Kaya mabilis kumalat ang balita tungkol kay Coco. At kahit masakit, hindi niya sila masisisi. Dahil alam niyang siya mismo ang dahilan kung bakit nagkaganito. May isa pa siyang tanong. Ano ba talaga ang forbidden magic? Ipinaliwanag ni Kifrey, ito ang mga mahikang isinulat noong panahon ng kaguluhan. Mga spell na ipinagbawal ng buuin ng mga witches ang kanilang kasunduan. Sa madaling salita, mahika para manakit ng kapwa. Gusto itong maintindihan ni Coco. Kailangan niyang malaman kung ano ang dapat iwasan, dahil kung hindi, baka matakot siyang gamitin ang kahit anong mahika. Karaniwan, pinapahintay muna ni Kifrey ang mga estudyante niya. Pero iba ang sitwasyon ni Coco. Kaya sinabi niya ang pinaka-importanting rule, maraming klase ng forbidden magic. Pero sa pinakasimple nitong anyo, bawal gumamit ng mahika direkta sa katawan ng tao. Kasama dito ang pagbabago ng anyo, pagpapabata o pagtanda,
pagkontrol sa isip o damdamin, pananakit, o kahit pagpapagaling. Lahat ng yan, ipinagbabawal. Pero, may isang exception, at agad itong nahulaan ni Coco. Pagbura ng alaala, para mas maintindihan, nagpakita si Keith Ray ng halimbawa. Isang simpleng bintana. Inilagay niya ang frame sa tamang pwesto, at biglang nag-activate ang spell. Dahan-daang bumukas ang bintana. At sa likod nito, hindi pader ang makikita, kundi isang napakalawak na lawa. Hindi makapaniwala si Coco. Kanina lang, napapalibutan sila ng mga burol, pero ngayon, isang napakalawak na lawa na ang nasa harap niya. Parang imposible. Ipinaliwanag ni Keith Ray na ang nakikita niya ay isang windowway. Isang uri ng mahika na nagdudugtong sa dalawang bintana, basta pareho ang pattern na iginuhit dito. Parang portal, at sa mismong sandaling yun, biglang umalon ng malakas ang lawa. May isang napakalaking nilalang ang sumulpot, at bumuga ng tubig diretso sa windowway. Mabilis na isinara ni Keith Ray ang bintana. Tahimik, pero mabigat ang hangin. Ipinaliwanag niya, ang nakita nila ay bahagi ng trial ng mga librarian. Ang Tower of Tomes ay binabantayan ng 4 na tagapag-ingat, at tanging mga witch lang na kayang lampasan ang pagsubok ang pwedeng makapasok. Ibig sabihin, kung gusto ni Coco makarating doon, kailangan muna niyang matuto. Normal lang daw ang matakot, pero hindi lahat ng mahika ay mapanganib. Ang mga hindi ipinagbabawal na spells, kaya nilang magdala ng saya at tulong sa iba. At iyon ang gusto niyang matutunan ni Coco. Hindi para manakit, kundi para magpaga ng mundo. Tumango si Coco, at sa pagkakataong yun, pinili niyang magtiwala. Handa na siyang matuto. Dinala siya ni Keith Ray sa isang silid. Wala pa ang magiging roommate niya, si Agathe. Ipinaliwanag niya na dito sila magtatrabaho, pero may sarili rin siyang kwarto sa likod, pababa ng hagdan. Iniwan siya ni Keith Ray dahil may kailangan siyang asikasuhin. Pagkalabas niya, gumamit siya ng isang device. Parang may kinausap siya sa malayo. Nagpasalamat siya sa pagpayag na tanggapin si Coco bilang apprentice. Habang ini-explore ni Coco ang lugar, bigla siyang nagulat. May boses. Mula sa taas, bumagsak si Agathe. Mabilis siyang pina-atras para makalapag ng maayos. Susubukan pa lang sana ni Coco magpakilala, pero pinutol siya agad ni Agathe. Kilala na daw niya siya. Ang outsider. Ang batang pinag-uusapan ng lahat. At ang bagong estudyante. Diretso niyang sinabi, dahil sa ginawa ni Coco, hindi na babalik sa pagiging tao ang kanyang ina. Parang tinusok ang puso ni Coco. Sinabi niyang nandito siya para iligtas ang kanyang ina. Pero hindi siya pinatapos. Ikinwento ni Agathe kung paano sila nagsimula, kung paano sila nagsanay buong buhay nila. Paulit-ulit na pagguhit ng casting seals hanggang mangitim ang dulo ng mga daliri nila. Walang pahinga, walang reklamo, hanggang pumasa sila, at doon lang sila naging apprentice. Kaya hindi niya matanggap kung paano nakarating si Coco dito. Isang ordinaryong bata, walang alam, at higit sa lahat, isang outsider. Para sa kanya, imposible na maging witch si Coco. Pero hindi umatras si Coco. Nakapag-drawing na siya ng spells. At kung hindi niya susubukan, hindi niya malalaman. Doon nagdesisyon si Agathe. Kung gusto niyang manatili, kailangan niyang patunayan ang sarili niya. Pero nang gabing yun, pagkahiga niya sa kama, hindi niya napigilan ang sarili. Tahimik siyang umiyak, habang iniisip ang kanyang ina. Kinabukasan, isang bagay lang ang nasa isip niya. Kailangan niyang pumasa, kailangan niyang maging apprentice. At doon siya nilapitan ni Keith Ray. Sinabi niya, hindi lahat ng mahika natututunan sa libro. Mas marami kang matututunan sa mismong paggawa. At doon niya ipinakita ang mga tools ng isang witch. Namangha si Coco, ang gaganda, ang gagaling. Pero, natatakot pa rin siyang hawakan ang ink wand. Saglit siyang nag-alangan, pero naalala niya ang dahilan kung bakit siya nandito. Ang kanyang ina, dahil kahit gaano pa kahirap, gagawin niya ang lahat para mailigtas ang kanyang ina. Nagsimula na ang unang leksyon ni Coco, at agad siyang nalunod sa dami ng kailangang intindihin. Kaya tinanong siya ni Keith Ray, ano ang natutunan mo? Huminga ng malalim si Coco at nagsimulang magpaliwanag. Ang isang spell daw ay binubuo ng 3 bahagi. Una, ang sigil sa gitna, ito ang core ng mahika. Pangalawa, ang mga signs na nakapalibot dito, sila ang nagdidikta kung paano kikilos ang spell, ang anyo, laki, at direksyon. At panghuli, ang outer ring, ang bilog na nagsasara sa buong seal.
Excited si Coco. Gusto na niyang subukan. Kinuha niya ang kanyang gamit at nagsimulang gumuhit. Pero saglit siyang natigil. Parang hindi niya makuha. Sinabi ni Kifrey na huwag niya itong itapon, pero ayaw pa nga niyang ipakita. Para sa kanya, sablay. Magulo ang linya. Hindi palido. Pero ngumiti lang si Kifrey. Normal lang daw yun. Nagsisimula pa lang siya. Pero may isang mahalagang bagay siyang napansin, hindi niya naisara ang bilog. Ipinaalala niya, kahit gaano kaganda ang loob ng spell, kung hindi kumpleto ang ring, hindi ito gagana. Pinakalma niya si Coco. Normal lang ang manginig ang kamay, lalo na kung bago pa lang sa isang tool. Kaya inutusan niya si Coco, isara ang bilog. At nang ginawa niya yun, biglang nag-activate ang spell. Diretso kay Agat. Basang-basa siya sa isang iglap. Nanlaki ang mata ni Coco. Paulit-ulit siyang humingi ng tawad. Pero sa halip na magalit, kalmado lang si Agat. Gusto lang daw niyang makita ang ginawa ni Coco. May isang sign na mas mahaba kaysa sa iba. Dahil doon, napunta ang pressure sa isang direksyon, kaya sumabog palabas ang tubig. Napangiti si Kifrey. Impressed na naman siya kay Agat. At dahil doon, may desisyon siyang ginawa. Iiwan niya si Coco sa pangangalaga ni Agat. Nagulat si Coco. Pero ipinaliwanag ni Kifrey, aalis siya ng 2 hanggang 3 araw para pumunta sa Great Hall. Nag-alala si Coco, pero sinabi ni Kifrey, hindi lang siguro natututo ang isang witch. Minsan, mas marami kang matututunan sa kapwa mo estudyante. Bago siya umalis, sinabi niya kay Coco, pagmasdan mo si Agat, at matuto ka. Pagkaalis niya, agad na humingi ng tawad si Coco. Pero pinigilan siya ni Agat. Seryoso ang mukha nito ngayon. Pinapaalala niya, may kailangan patunayan si Coco. At hindi ito biro, unti-unting bumalik ang kaba sa dibdib ni Coco. At doon, idineklarang ni Agat, simula na ng test mo. Si Kifrey ay dumaan sa windowway papunta sa isang lugar na binabagyo. Tumalon siya pababa sa isang misteryosong tore, pero bigla siyang hinayla pabalik ng isang babae na nagsabing, anong silbi ng hagdan kung walang gumagamit nito? Iniisip ni Alaira na matagal na mula nang huli siyang bumisita sa seabed. At tinawag pa siyang problem child ng Great Hall. Nang marinig niya na may bago itong apprentice, sigurado siyang gumagawa na naman ito ng gulo. Pero nang mabanggit niya na posibleng may koneksyon si Coco sa brimmed caps, biglang natigilan si Kifrey. 4 na taon nang walang gumagamit ng forbidden magic. Pero hindi yun ang dahilan kung bakit siya naroon. Hindi pa kasi nakakapag-test si Coco, kaya hindi pa siya opisyal na apprentice. At sa panahong ito ng taon, sobrang hirap ng test, posibleng ikamatay pa niya. Kaya ayaw pa sana siyang pasalihin ni Kifrey. Sa harap ng windowway, nagtanong si Coco kay Agat kung sigurado ba itong dapat nilang gawin yun kahit wala si Master Kifrey. Sinabi ni Agat na kailangan din naman niyang harapin ang dada range test ng mag-isa balang araw, siya nga ay naipasa yun noong 10 taong gulang pa lang siya. Lahat sila kailangang pumasa para maging apprentice, kaya pareho lang sila ng sitwasyon ni Coco. Ang unang test ay ang Consent of the Crown. Pinapayagan lang ang bawat kalahok na magdala ng 3 contraption at mga pyesa nito. At kailangang marating ang tuktok ng dada range gamit lang ang sariling kakayahan, para kunin ang diadem orb na tumutubo roon. Binigyan siya ni Agat ng guidance orb na nagtuturo ng direksyon, at isang vapor bubble para sa inumin. Pero humiling pa si Coco ng sapatos, katulad ng gamit nina Agat at Kifrey. Napansin niya kasing umiilaw ang talampakan ng sapatos ni Agat habang lumilipad ito, kaya naisip niyang baka pwede siyang makahiram. Pero nahiya siya at sinabi na kalimutan na lang yun. Napabuntong hininga si Agat, saka agad ibinigay ang sarili niyang sapatos at itinulak si Coco papasok ng portal. Doon niya sinabi na may nakalimutan pala siyang banggitin, isang beses lang pwedeng kunin ang test. Kapag bumagsak siya, hindi na siya pwedeng maging apprentice at kailangan niyang umalis sa atelier. Doon tuluyang kinabahan si Coco, pero kailangan niyang gawin ang lahat. Itinaas niya ang guidance orb, at nagsimulang gumalaw ang karayom nito, nagtuturo ng direksyon. Naglakad siya, at agad nadapa. Diretso mukha sa sapot ng gagamba. Kahit palpak, pinilit niyang bumangon kung nagawa ni Agat noong 10 taong gulang pa lang ito, kaya rin niya. Napanganga siya nang marating niya ang isang lugar na may mga lumulutang na orb lands. Napansin niyang paitaas ang direksyon ng orb, ibig sabihin, nasa langit ang pupuntahan niya. Nakakita siya ng ibon, at doon niya naalala ang sapatos.
Pero kahit isiga niya ang fly, walang nangyari. Sinuri niya ito at napansin na hati pala ang casting seal sa kaliwa at kanang paa. Nang maitugma niya ng maayos, nagliwanag ito ng berde, at bigla siyang lumipad. Pero sandali lang yon, dahil bumagsak din siya sa isang palumpong. Naisip niya na tama si Kifri, para siyang bagong silang na bisiro na hirap maglakad. Sinubukan niyang muli, pero parang maling hagis lang siya ng bola. Kailangan lang niya ng mas maraming practice. Samantala, sa seabed, nagsusumite si Kifri ng application paper. Sinabihan siya ni Alaira na hindi na niya kailangang bumiyahe ng malayo kung lilipat na lang siya roon, pwede pa niyang dalhin ang mga estudyante niya. Pero sagot ni Kifri, nasa kanya na ang lahat ng kailangan niya sa lugar niya ngayon. Kaya lang siya pumupunta roon kapag may kailangan. Kita ni Alaira na malalim ang galit niya sa Great Hall. Binalaan niya ito na bantayan ang mga estudyante, dahil hindi mo alam kung ano ang ginagawa ng mga bata kapag walang nakakatanda. Eksakto kung ano ang ginagawa ni Coco ngayon. Pakiramdam ni Coco ay gumagaling na siya, pero tuloy-tuloy pa rin ang pagbangga niya habang umaakyat. Muntik na siyang mahulog at kumapit na lang sa isang sanga, at doon niya nakita ang isang maliit at mabalahibong uod. Gumapang ito at pinahiran pa siya ng buntot nito, dahilan para pareho silang magulat at mahulog sa tubig. Ang maliit na nilalang na yun ay tinatawag na brush body, at ngayon lang yun nakita ni Coco ng personal. Pag-ahon niya mula sa lawa, sumunod ito sa kanya kasama ang guidance orb. Hindi natuwa si Coco nang makita niyang puro putik na ang sapatos niya. Habang nililinis niya ito, napasigaw siya ng mapansing natanggal ang casting seal. Gusto sana niyang iguhit ulit, pero natapon ang conjuring ink sa loob ng bag niya. Hindi niya alam ang gagawin. Sa atelier naman, hinanap ni Tisha si Coco dahil oras na ng hapunan. Nagulat siya nang malamang nasa dada range na ito kahit kaka-rating pa lang. Ipinaliwanag ni Agat na karamihan ay pumupunta lang doon pagkatapos pumasa sa test. At kung hindi niya kayang ipasa ang simpleng test na yon, hindi siya karapat-dapat maging apprentice. Ayaw ni Agat sa mga taong hindi kayang gawin ang nagawa niya, wala siyang pakinabang sa kanila, lalo na kung outsider. Sinabi niya kay Tisha na huwag mag-alala, sigurado siyang babagsak si Coco at babalik agad. Sa panahong ito ng taon, pinakamataas ang dada range, hindi niya kakayaning lumipad gamit lang ang self shoes. Ayaw talaga ni Agat ng taong hindi naiintindihan kung gaano kapanganib ang mundong ito. Samantala, patuloy na nahihirapan si Coco na umakyat, kahit pa iginuhit niya ulit ang casting seal gamit ang natitirang tinta. Hindi na nga siya makalutang ngayon. Naisip pa niyang iguhit na lang ang seal direkta sa talampakan ng paa niya, pero pinigilan niya ang sarili. Bawal ang magic na direktang iginuguhit sa katawan. Hindi niya alam kung anong klaseng magic ang dapat niyang gamitin. Napaisip siya, baka tama si Agat. Kahit sino pwedeng gumuhit ng spell, pero hindi ibig sabihin magaling na agad sila. Baka kailangan talaga ng espesyal na kakayahan para maging isang witch. Simula pagkabata pa lang, sanay na silang gumuhit ng spells. At doon niya naalala ang nanay niya, na nagturo sa kanya ng pananahi. Paulit-ulit siyang nagkamali noon, nadadapa at pumapalpak, pero kalaunan, gumaling din siya, hanggang sa mapuri pa siya ni Kifri. Napagtanto ni Coco na may sarili rin siyang magic. Kumuha siya ng tela, binalot ito sa isang bato, binasa, at nagsimulang gumuhit sa kanyang kapa, iniisip ang gabay ng kanyang ina at ni Kifri. Parang kusang gumagalaw ang kanyang mga daliri, malaya at walang pag-aalinlangan. Kinabukasan, inayos niya ang kanyang munting layag at binati ang kanyang brush body. Medyo pangit ang kinalabasan ng seal niya, dapat kasi nasa gitna ang sigil at pantay-pantay ang mga simbolo. Tinuro sa kanya na kapag hindi balanse ang mga ito, maaaring mapunta ang sobrang enerhiya sa isang direksyon. Pero naisip niyang subukan, paano kung sinadya niyang gawing mahaba ang isang bahagi? Habang ginagawa niya yun, umakyat ang brush body sa loob ng kanyang damit, natutuwa siyang gusto rin pala itong sumama sa kanya. Nang matapos niya ang seal, biglang sumugod ang bangka sa bilis. Natanggal ang kapa, at napakapit siya rito habang lumilipad. Punong-puno siya ng saya, lumilipad siya gamit ang sarili niyang spell. Isang tunay na cloak of light, para siyang nananaginip, napatingin siya sa ibaba at nakita ang isang berdeng orb na parang tahanan niya. Hindi niya inakalang ang pagtulong niya sa kanyang ina noon ay makakatulong sa kanya sa magic.
Pero mas mataas pa ang diadem herb, kaya lumipad pa siya pataas, at sinubukang abutin ito, dala ang alaala ng kanyang ina na hindi sumusuko hanggat hindi siya nagtatagumpay. Samantala, nagpanik si Kifri nang marinig kay Tisha na mag-isa si Coco sa Dade Range. Siguradong babagsak siya kung tutulungan niya, pero masyado pang maaga para sumabak siya sa test. Hindi siya lumaki sa magic tulad ng iba. Ngunit nang buksan nila ang windowway papunta sa test area, laking gulat nila nang makita si Coco na pabalik na, dala ang herb. Mahigpit siyang niyakap ni Tisha, habang ipinakita naman ni Coco kay Agate ang kanyang consent of the crown. Tiningnan lang ito ni Agate, at tahimik na umalis. Sinabihan ni Kifri si Coco na delikado ang paggamit ng spells nang walang tamang paghahanda at kaalaman. Nag-aalala siya dahil muntik na siyang mapahamak. Hindi niya kailangang ilagay ang sarili sa peligro para patunayan ang kahit ano, apprentice na siya. Pagkatapos, iniabot niya ang bagay na kinuha niya, ang patunay na isa na siyang witch. Ang uniforme ay sumisimbolo ng isang tanikala sa kanilang ulo, paalala na hindi nila dapat abusuhin ang magic. Sinabi niyang ingatan niya ito ng mabuti. Ngunit pabalik sa Dade Range, isang misteryosong mage ang bumulong. Sumibol na ang binhi. Makalipas ang ilang sandali, ipinaliwanag ni Kifri kay Coco na maraming uri ng mahika, pero may 4 na pinakaimportante. Una, ang sigil ng tubig, ang pinagmumula ng buhay. Ikalawa, ang sigil ng lupa na nagbibigay kakayahang magbago at gumalaw. Ikatlo, ang sigil ng levitation na nagpapalaya sa gumagamit para makarating sa malalayong lugar. At ikaapat, ang sigil ng apoy na nagsisilbing espada at kalasag ng sangkatauhan. Gusto ni Kifri na subukan ni Coco ang mga ito, kaya agad siyang nagsimulang gumuhit. Pero nagpanik siya nang biglang sumiklab ang apoy at kinailangang apulahin ito ni Tisha. Ginagawa niya kasi ang pyro ball bilang parte ng practice niya sa levitation magic, pero nawala nito ng kontrol. Ipinaliwanag ni Kifri na ang sigil ng apoy ay may kinalaman sa mga bagay na walang tiyak na anyo, kaya delikado ito kapag hindi eksaktong napapanatili ang tamang laki at balanse. Nagtaka si Tisha dahil akala niya ay bihasa na si Coco sa levitation magic mula pa sa pagsubok sa Daidao Range, pero sinabi ni Coco na nasira niya ang sapatos na hiniram sa kanya ni Agate kaya gusto niya itong ayusin bago ibalik. Tapos na sana niya ang lahat maliban sa casting seal sa talampakan, pero palyado ang mga linya niya dahil nanginginig ang kamay niya. Napaisip si Kifri kung baka ang panulat ang problema, iba-iba kasi ang timbang at grip na kailangan ng bawat tao, kaya naisip niyang hayaan si Coco na pumili ng sarili niyang gamit. Biglang na-excite si Tisha at nag-suggest na dalhin si Coco sa isang magic stationer, isang tindahan ng art supplies na puno ng mga gamit para sa mahika. Para kay Coco, parang panaginip pa rin ang lahat, kaya huminga muna siya ng malalim para kumalma. Ilang sandali pa, sabay-sabay silang lumipad papunta sa tindahan at dumating sa isang isla na bayan na tinatawag na Kifrey Island Town. Ang pinakamalapit na bayan ng mga mangkukulam sa kanilang tirahan. Agad namang namangha si Coco dahil ang buong lugar ay puno ng mga mangkukulam, maganda at tila mahiwagang bayan. Pero binalaan siya ni Kifri tungkol sa mga delikadong halimaw na tinatawag na moleworms na nakatira sa kalapit na marsh woods. Biglang sinabi ni Agate na mas may importante siyang gagawin kaysa mag-tour guide kay Coco, kaya umalis siya para mag-isa. Pinayagan siya ni Kifri at sinabihang magkita na lang sila mamaya sa Magic Stationer. Napaisip si Kifri kung kumusta ang samahan ni Coco at Agate, kaya inamin ni Coco na hindi pa sila ganoon kalapit. Habang naglalakad sila sa bayan, wala nang masabi si Coco sa dami ng nakakamanghang tanawin sa paligid, parang puno ng hiwaga ang lahat. Pero may napansin siyang kakaibang tao sa isang madilim na eskinita. Akala niya ay may nakita siya, pero pinaalalahanan siya ng iba na huwag humiwalay sa grupo. Sa wakas, nakarating sila sa magic stationer na tinatawag na Starry Sword. Pagpasok pa lang, muling natulala si Coco nang makita ang napakalaking punong tumutubo mismo sa gitna ng tindahan. Sinabi ng may-ari na bihira siyang makakita ng apprentice na namamangha sa Silverwood Tree, isang bagay na karaniwan lang sa kanila, kaya nagulat siya na hindi ito alam ni Coco. Ipinaliwanag ni Kifri na bago pa lang si Coco bilang apprentice. Kaya agad na-realize ng lalaki kung sino siya. Medyo sumikat na pala si Coco, kaya nag-sorry ito sa hindi agad pagkakilala. Ang pangalan ng lalaki ay Noel Noah, ang may-ari ng Starry Sword.
Ipinagyabang niya na lahat ng kagamitan sa tindahan ay gawa niya at ng apo niyang si Tarta. Kaya rin niyang gumawa ng conjuring ink sa kahit anong concentration. Nalito si Coco, kaya nag-alok si Noah na ipakita ito sa kanya. Habang paakyat siya ng hagdan, napansin niya si Tarta na sobrang tutok sa trabaho. Pagdating nila sa itaas, pumutol si Noah ng sanga mula sa puno at inilagay ito sa isang beaker na pinainit sa apoy. Namangha ang mga babae nang unti-unting maging itim ang tubig. Ipinaliwanag ni Noah na ang sanga ay kulay pilak kapag buhay pa, pero nagiging itim kapag patay na, at sa anyong yun, lason nito sa tao at sa puno mismo. Pero kapag hinalo ito sa tubig at sinala, nagiging kapaki-pakinabang ito bilang crude conjuring ink, ang pinagmumula ng lahat ng mahika. Dinagdag ni Kifrey na ang ordinaryong tinta ay galing sa abo ng nasunog na kahoy, pero ang conjuring ink ay literal na dugo ng puno. Kaya napakahalaga ng mga silverwood tree sa mga mangkukulam, ito lang ang pinagmumulan ng ganitong tinta at napakahalaga nito. May alamat pa nga tungkol dito, noon daw, may isang silverwood tree na umibig sa isang mangkukulam at inialay nito ang dugo bilang tinta at ang mga sanga bilang wand. Nang marinig ni Coco ang tungkol sa wand, agad siyang naengganyo. Kaya naisip ni Noah na bibili siya nito. Maingat siyang pumili ng isang bote, nilagyan ito ng tinta, at pinasubok si Coco sa iba't ibang wand. Sigurado siyang mahahanap ni Coco ang bagay sa kanya, at tuwang-tuwa naman si Coco habang bumababa kasama ang iba. Pero muli niyang nakita ang misteryosong taong nakamask sa labas ng bintana. Agad siyang tumakbo palabas at sinabihang maghintay ang iba. Sumunod ang mga kasama niya at nagulat sila nang makitang napakalayo na ng tinakbo ni Coco. Natakot silang maliga siya, kaya hinabol nila ito. Sa daan, nabangga ni Coco si Agat at wala ng oras para magpaliwanag, sinabi na lang nilang sumama ito. Sabay-sabay nilang hinabol si Coco habang patuloy itong tumatakbo sa likod ng misteryosong tao. Kahit pilitin siyang patigilin ng iba, hindi siya nakinig. Maya-maya, napasok sila sa isang makapal na hamog at bigla silang naglaho sa paningin. Naabutan ni Agat si Coco at ipinaliwanag ni Coco na hinahabol niya ang taong nagbigay sa kanya ng ipinagbabawal na libro. Pero nakatakas na ito, kaya iminungkahi ni Tisha na bumalik na lang sila sa tindahan. May masamang pakiramdam si Ricky dahil iba ang itsura ng paligid, hindi ito mukhang simpleng eskinita lang. Nang tumingin sila sa paligid, napagtanto nilang nasa ibang lugar na sila. Puti ang bato ng mga pader at sahig, hindi ito makikita sa kanilang bayan. Ibig sabihin, wala na sila sa Kifrey at hindi nila maintindihan kung paano sila napunta roon. Hindi sila dumaan sa anumang windowway at hindi rin naman sila kayang mag-teleport. Sinabi ni Tisha na imposible ito, kaya lumipad siya para tingnan ang paligid mula sa taas. Napaisip si Agat, kung may isang paraan man, baka direktang tinransport sila rito nang hindi nila namamalayan. Kinilabutan si Coco dahil ipinagbabawal ang ganitong uri ng mahika. Ibig sabihin, may gumamit ng forbidden magic para dalhin sila roon, at wala silang ideya kung paano makakabalik. Bumalik si Tisha na halatang takot at kinumpirma niyang wala na sila sa Kifrey. Agad niyang sinabi na kailangan na nilang umalis, at nagtaka ang iba kung ano ang nakita niya. Sagot ni Tisha, hindi raw kung ano ang nakita niya, kundi kung ano ang nakakita sa kanila. Biglang yumanig ang lupa at isang napakalaking dragon ang sumulpot. Sa malayo, nakita nila ang lalaking nakamask na tinatanggap si Coco sa mundo ng mahika. Habang nanginginig sa takot si Coco, iniisip ng lalaki na siya lang ang pag-asa nila. Samantala, sa tindahan, nagtataka si Kifrey kung nasaan na ang mga bata. Akala ni Noah ay nagsawa lang ang mga ito at naglakad-lakad, pero hindi makapaniwala si Kifrey, dahil ito na ang pinakamagandang tindahan sa mundo, bakit sila mag-asawa? Bukod pa rito, hindi naman sila basta aalis nang walang paalam. Biglang sinabi ni Tarta na nakita niya silang tumatakbo kasunod ng isang kakaibang mangkukulam na may maskarang parang mata. Nagulat si Kifrey sa narinig. Bumalik ang eksena sa mga babae, nakakatakot ang titig ng napakalaking dragon sa kanila. Sinabihan ni Agat ang lahat na manatiling kalmado at huwag gagalaw habang nakikipag-eye contact sa halimaw, dahan-daang umaatres. Kapag sapat na ang layo, bibigyan niya sila ng senyales para tumakbo. Sinunod nila ito hanggang makalayo sila ng kaunti, at nang ibigay ni Agat ang signal, sabay-sabay silang kumari pa ng takbo. Hinabol sila ng dragon na sobrang bilis.
Kaya kinailangan ni Agate na pigilan ito gamit ang isang fire attack para makakuha ng oras. Habang tumatakbo, sinabi ni Coco na ang galing ng ginawa ni Agate. Ipinaliwanag ni Agate na gumamit siya ng sigil ng apoy na pinalibutan ng simbolo ng umiikot na hangin. Biglang napahinto ang grupo nang marating nila ang dead end, at papalapit na ang dragon. Natakot ng husto si Tisha nang maisip niyang hahabulin at kakainin sila nito. Ayaw niyang doon magtapos ang buhay niya, at tuluyan siyang nagpanik. Sinabi pa niyang hindi siya makapaniwalang nadamay siya sa gulong ito, at masakit yun para kay Coco. Napagtanto ni Tisha ang nasabi niya, kaya agad siyang pinakalma ni Agate. Ipinaalala ni Agate na mga apprentice silang mangkukulam at makakahanap sila ng paraan gamit ang kanilang mahika. Nang makabawi, sinabi ni Agate na gagamit siya ng wall breaker spell para gumawa ng daanan palabas. Inutusan niya sina Tisha at Rick Hay na pigilan muna ang dragon habang naghahanda ang iba. Habang nag-aayos sila, napaisip si Coco, may nakita siyang kakaiba sa mga mata ni Tisha. Parang sinisisi siya nito sa lahat ng nangyari, at naiintindihan naman niya kung bakit. Natapos ni Tisha ang pagguhit ng spell at inilagay ito sa robe niya. Biglang umangat at lumipad ang robe, sapat para maaga ang atensyon ng dragon at mabigyan sila ng kaunting oras. Pinuri siya ng iba, at namangha rin si Coco, pero napansin niya ang isang kakaibang magic circle sa malayo. Sinubukan niyang sabihan si Agate, pero dahil dito ay nagkamali si Agate sa pagguhit. Agad itong nagalit at sinabihan si Coco na bawal gambling ang isang tao habang gumuguhit ng spell. Nagpaliwanag si Coco na hindi niya sinasadya, pero lalo lang itong nagpalala ng sitwasyon. Ipinunto ni Agate na palagi namang hindi sinasadya ni Coco ang mga nangyayari, ang gawing bato ang sarili niyang ina at ang paglalagay sa kanilang lahat sa panganib ay pawang aksidente. Hindi man niya ito intensyon, sa huli siya pa rin ang may kasalanan. Sinabi ni Agate na kailangan ang pumasok sa isip ni Coco kung gaano siya kainorante at mas mabuting tumigil na lang siya sa pakikialam. Dagdag pa niya, nasira na ang drawing niya at wala na siyang oras para magsimula ulit. Habang nag-iisip siya ng solusyon, biglang nagsalita si Rick Hay na siya na ang bahala. Tinapos niya ang sarili niyang spell at lumikha ng malaking butas sa pader. Pinuri siya ni Agate at sinabing sa wakas makakaalis na sila sa dead end. Nilinaw ni Agate na ang tinutukoy niya ay ang bahagi ng maze, pero hindi niya masisisi si Coco kung iisipin nitong siya ang pinapatamaan. Nagpatuloy ang mga babae sa pagtakas, habang iniisip ni Coco kung ano ang ipapayo ni Kifrey sa kanya. Samantala, sa bayan, patuloy na hinahanap ni Kifrey ang mga bata. Batay sa sinabi ni Tarta, napag-alaman niyang ang Brim Caps ang may kagagawa nito. Kilala ang grupong ito sa kanilang nakakatakot na reputasyon, at walang sino man ang nag-akala na may isa sa kanila na lalapit sa lugar na iyon. Ang mga Brim Caps ay isang mapanganib na pangkat na nagsusuot ng mga sombrerong mula pa sa lumang panahon, at itinatago ang kanilang pagkakakilanlan sa likod ng mga maskara. Inakala ni Kifrey na si Coco ang magbibigay ng bakas tungkol sa kanila. Pero hindi niya inasahang sila mismo ang lalapit sa kanya. Tinanong niya si Tarta kung may iba pa itong alam, pero wala na itong maibigay na impormasyon. Mabuti na lang, napansin ni Kifrey ang maliit na brush body ni Coco. Naalala niyang kasama ito ni Coco bago sila nawala, at tila alam nito kung saan sila nagpunta. Kaya agad itong sinundan ni Kifrey, umaasang maabyute niya sila. Papalubog na ang araw, at ang tanging dasal niya ay sana ligtas ang lahat. Kung nagustuhan mo ang recap na ito, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, at i-on ang notifications para hindi ka ma-miss sa mga susunod na update. Manood pa ng ibang episodes ngayon, pili ka lang at simulan mo na.